MCGI ako, dapat ano ka, iglesia ka ni Cristo. Paglalaban mo yung paniniwala mo, di ka tatalima sa paniniwala ko. Sino ka ba? Ganun na magiging ano nun, di ba? Kaya kung ako sa inyo, tigil nyo yung pagla-live nyo na ganito. Walang kabuluhan yan. Kailan ka lang nakamonitor nitong programa ni Brad Adrian dito? Lagi ko po nakikita yan, hindi ko lang pinapalo kasi pag pinapalo ko, laging dadaan sa newsfeed ko yan. Hindi po yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko po, kailan ka lang po nakamonitor? Less than a year na. O Isang mga taon 1 na. year na. Okay, isang taon na, brother. Saka, Ako kasi kung bago sasabihin lang ni din ako kapatid nakamonitor Adrian, dito sa programa ni Brad Adrian. kasi kung sasabihin ni Brad Adrian na acquire siya, o ba't di siya umawit, gamitin yung kaloob na bigay sa kanya ng Diyos. Tayong lahat magkakapatid, isang Yeah, bro. sangkap tayo kay Kristo, pero Bro. magkakaiba tayo ng gawain. Bro, teka. Awatin lang kita, bro. Awatin kita dyan. Ayun, bro. Bro Sama, ang sabi niya walang kabuluhan. Oo, Alam ba niyo yung yun. sinasabi niya walang kabuluhan? Nandun Yung pala si programa Bro ni Ron. Bro Adrian? Wala ba yung kabuluhan? Teka lang mga kapatid, huwag tayong magkampihan. Santiago, kung tayo may paninibugho, pagkakampi-kampi, hindi ito ang karunungang bumababa, kundi sa laman sa Diyos. Hanapin natin yung katwiran kung bakit nasabi ng kapatid at hanapin natin yung tama kung bakit may mga ganung bagay. Diba? Huwag tayong munang magkakampihan. Hanapin natin, doon tayo sa gitna bilang kapatid at bilang natuturuan ng aral. Dapat tingnan natin yung katotohanan doon sa pangyayari. Mga kapatid, paalala ko lang sa isang bagay napakinggan ko, may punto. Yung nagsalita. 'Di ba? Ang ano lang din dapat piliin, Brad Robin. Tama ba, Brad Robin? Kasi Opo. maraming maraming tagapakinig eh. Sa isang bagay, ang pagsaway dapat inaayos natin, hindi doon sa live kasi magkakaroon ng isang bagay. So, may punto eh. Ako nakikita ko yung kung totoo mang kung totoong servant yun, may karapatan yun mga kapatid, tatandaan natin ha. Mga kapatid, kung totoong manggagawa yun, may karapatan siyang sumawan. May kapangyarihan siya. Kahit ako, pag ako sinabihan, cool down ako eh. Da-down ako sa kanya. Kung talagang mapapatunayan natin. Para hindi tayo naaatangan talaga. What if kung totoo talaga yun, Brad Robin, tapos sinaway ka, nag-retaliate ka, kasalanan mo pa talaga. Diba? Pero kung nagpakumbaba ka at tinignan talaga natin kung totoo talaga at hindi naman talaga totoo, bakit ka naman papasupil doon, Brad Robin? Kung hindi naman talaga totoo siya manggagawa. Di ba, Brad Robin? Ang hindi ko lang nakitang dahilan, ang pinagmulan ng paninita ng kapatid, yung mayroon bang nangyaring bagay na maaaring pagmulan ng kanyang paninita o yung mismong programa ang sinita niya o mayroon lang instansyang nangyari kung bakit siya sumita. Yun ang hindi ko alam. Actually, may umakyat, Brad Robin, nagtanong kanina, nandun ako eh. Pinaliwanag ko naman dun sa isang kapatid na sumita rin. Sabi ko, bro, isang bagay yun. Isang kapatid na sumita rin. Sabi ko, bro, isang bagay yun. Isang kapatid na sumita rin. Nag-feedback si Kuya Francis. Pag-ibigat ka pa yapan, Kuya Francis, nag-feedback ka. Isang bagay doon kanina, nasabi ko, bro, itong programa ng kapatid, meron naman tayong, ko-coordinate. Kumbaga nagpubunga. Yung isang kapatid yon, ako bro, nagpapaala-ala lang. Maayos ba na usapan kanina? Kaya natuloy-tuloy. Natuloy-tuloy yung programa ni ano. Basta ako lang mga kapatid iwasan natin yung ganoong diwa. At tignan natin yung mabuti. Ang nasa ng matuwid buti lamang. Kung sa tingin natin mabuti naman yung sinasabi ng nanaway, doon tayo sa mabuti mga kapatid. Kung nakita naman natin na hindi naman mabuti at hindi naman talaga totoo yun, magpatuloy tayo sa isang bagay na nagkakabunga naman din dito sa totoo. Pakisaway ako, Brad Robin, Kuya Francis, at alam ko mas matanda ka. Ayos yung tama Pwede yung ba ano mo. yan yung gano'n yung nakita niya yung kapatid nakikita na umiyak na pero tuwang-tuwa pa siya. Tumatawa siya. O sa comment section tumawa pa siya. Naka-emoji ko pa eh. Kasi nakita Kasi ni Adrian yung profile picture na. Kung tumatawa yon,
kung tumatawa yon, malamang hindi kapatid yun. Tuloy mo yung programa mo. Kasi hindi ganun ang kapatid eh. Ang kapatid, hindi nanunuya. Sumasabay yun Oo, na may parang natuwa pa siya nang umiyak si Bro Adrian. Tapos dinilit nga ni Bro Adrian yung profile niya. Tapos nag-comment, ang bilis bumura, sabi niya, ang bilis bumura. Tapos naka-emoji na, haha. O hindi, ano yun. Bro Sama, maganda yan kasi na ano mo eh. At least meron tayong ebidensya. Isang bagay lang, tingnan natin. Basta ano ako, mga kapatid ang advice ko sa inyo, huwag tayo munang humatol. Baka naman kasi totoo, Brad Robin, di ba? Baka totoo yon. At least, ano tayo sa tama. Pero kung nakikita natin circumstance, patuloy natin kung nakakaakay naman din. Yan nga pan, bro. Nag-live na sa GC. Hindi ako Pati rin sa makakomment, GC Brad bro, nung Eddie yun eh. Bro Elion. May GC kasi kami ng may GC rin kami ng yung mga inaalagaan na kapatid sa Mas Indok. Nag-live din siya dun eh. Kaya- Anong GC ninyo? Ano bro, kasi ano siya bro mga nagmamas Indok siya. Kasama dito si Kuya Idol bro eh. Kasama rin si Brad Ron. Saka yung yung isa, yung taga Batangas. Sino? Kumaga GC siya bro para sa mga magmamas indok na ano dito sa TikTok. Alam ko si Kuya Idol naka-date na siya si Kuya Idol eh. Yung nanaway. Hindi po, si Brad Adrian bro, nag-live sa GC ng Yung Kuya Idol ba yun nanoy? Hindi, ito Hindi si po, Kuya hindi. Idol bro yung bisita. Ito pala si Kuya Idol. Hindi, alam niyo mga kapatid, isang bagay na dapat tama naman din, gawin natin may kaayusan at karapatan ng lahat ng bagay. Diba? Ang nasa ng matuwid, buti lamang. Isang bagay na kung halimbawa meron talagang gusto gusto magpa-doktrina, i-coordinate natin, ibigay natin sa manggagawa yung kaluluwa. Hayaan natin sila ang mag-alaga po doon. Ngayon, kung sa isang bagay, nakalive tayo o maakyat sila, wala naman din problema doon. Ipakyatin natin sila. Kasi minsan kasi bro, kung magkakaroon ng GC, lalo't may mga babae, mahirap kasi yun Mahirap yun bro. Mahirap yun. Tapos may involved na pera. Ako ayoko talaga yung Brad Robin Not unless kung may ayoko talaga yung ganon. May involved na pera. Kasi ang pera ugat yon ng lahat ng kasamaan ng pag-ibig. Pwede kasi possible Brad Robin na yun yung pasukin ng kalaban para magkasiraan kayo dahil sa pera. Tama yan. Paraan ng yan. Maaaring daan yan para magka-problema tayo kasi ganito yan. Kung karapatan at kaayusan, both dapat. Halimbawa, yung nanita na yon, gagawin niya yon, kung may karapatan siya, nasa kaayusan siya dapat, pareho yun Oo, Ngayon, tama kung yun. halimbawa, kasi kung binigyan naman siya ng basbas din na gawin yon, gumagawa siya ng tungkulin niya, Lalo na kung halimbawa, may nangyayaring hindi maganda. Sa isang banda naman, kung nagkakabungan naman ang ginagawa ng mga kapatid at wala namang nangyari. Kasi narinig ko si Adrian kanina, parang mayroong gustong pumanik na magkipagdebate. Hindi naman niya sinabing ako magkikipagdebate. Sabi niya, sino bang gusto mong kausap? Ganun lang siya. Pero we are not encouraging debate. We are not encouraging debate, di ba bro? Kung minsan nauubliga lang tayo sumagot dahil sa sitwasyon. Pero as much as possible, ang ginagawa natin ay yung panghihikayat. Nakikinig ako ng kaunti kanina Maganda naman maganda naman. Sumasagot din si Bro Extra kanina. Maganda naman Kaya lang, nung pumasok yun, pagkatapos sabi niya tumatawa, dapat din imbestigahan niya kung totoo ba yun. Baka isang paraan din naman yun na hindi natin alam kung kalaban niya o hindi. Kung halimbawa, napatunayan naman natin na totoo yan, ang maaaring gawin natin dyan alamin kung saan kayo nagkamali
at kung ano ng pangangasiwa diyan. Pero wag tayo mag-away-away gaya ng sinabi ni Bro Edwin kasi maaaring ang kalaban kinakalabit yung dila ng kahit na sino man para sirain. Kasi kung nagkakabunga yan, gagawa ng paraan sa Satanas para masira yan eh. Kaya wag tayong maging hangal sa mga lalang ni Satanas. Sabi ni yung sinasabi ni Bro Elian, mag-observe muna tayo. Bago tayo umatol. Sige bro. Oo, kasi isang bagay yan eh. Kasi nakikita siguro nagbubunga yung kapatid. Kaya gano'n. May magpapanggap, di ba? Parang gano'n. Ang ano lang kay Brad Adrian, i-minimize niya lang yung mga bagay na ginagawa niya. Ang pinaka-main talaga is makakay siya. Usap-usap lang din talaga. Kasi nga inaakyat eh, di ba? Yun lang yun naman ang isang bagay lang doon mga kapatid. Basta ako, sa isang bagay na natutunan ko kay Kuya, bago ka magsalita, alamin natin yung mga bagay. Lalo't ang involved kapatid talaga mga kapatid. Para naiiwasan natin yung sinasabi ni Santiago. Hindi ito ang karunungan bumababa. Kasi sa laman yon sa Diablo. Di ba? Sa makatuwid, dapat imbestigahan muna. Mapalad ang magpapayapa. Oo, mapalad ang mapagpayapa mga kapatid. Makikita nila ang Diyos sa dinasya. Lalo't kapatid naman ang kausap natin at kapatid naman ang involved mga kapatid. Salamat sa Diyos mga kapatid. Lobin sana to si Kuya Idol makapagpatuloy sa doktrina. Sama natin siya sa panalangin mga kapatid. Sipag siya bro, siya mismo ang napunta sa lugar. Ibigay natin. Kami pag nagko-coordinate kami bro, hindi ko na kinakausap eh. Binibigay ko sa manggagawa, sa servant. Sila nang nag-aalaga. Binabalitaan na lang kami kung nakapagtuloy sila. O nakapag-okay. Sa bagay bro Elion, siya naman po malapit siya dito sa sa amin, sa lugar namin. Kaya yung nag-a-assist sa kanya, nakakausap din namin sa Alam nyo, nakuha niyo yung punto na sinasabi ni Brad Robin. Ako nakuha ko eh. Kung may unang Korinto 14:40, dapat ginawa niya yung may kaay siya at karapatan. Kung binigyan talaga siya ng karapatan talaga. Dapat hindi niya ginanon yung kapatid nila. Di ba, Brad Robin? Yan Kasi niya. po ganito, Bro Elian, ang sinasabi ng Biblia, kasi may nabalita, may narinig ako kay Bro na tama ba na tumawa siya, nag-emoji siya, tama? Ngayon ganito, sabi ng Biblia, huwag kang magalak pag ang iyong kaaway nabubuwal. Kaaway mo na yun, huwag ka dapat magagalak. Kaaway mo yun kapatid mo pa katulo ka magagalak. Ang ikinabuwal pa niya kung galing pa sa iyong salita. Kulang ng pag-ibig yung ganon. Kasi kung binigyan ka ng karapatan na gawin mo isang bagay, sasabihin mo ganito, may karapatan ba kayo dyan? Gawin mo yung, gagawin niya yun kasi, halimbawa, ipagpalagay natin, tama, legal. Legal siya, legit siyang worker, at nanita. Karapatan niya yun Tama, ngayon, ang utos, ang pagsagot, may kaamuan at takot, ang paninita, ginagamit yung saway na may kabagsikan sa mga matitigas ang ulo. Si kay Bro Adrian naiyak pa raw Kapag katapos niya naiyak, tumawa siya. Di nagkalak siya. Nung mabuwal yung kapatid, anong diwa dala nun? Kaya nga. Kaya nga, mas maganda may investigasyon mangyayari. Oo, ganun tayo mga kapatid. Ganun tayo tinuruan ng kapatid na Eli. What if kasi, titignan lang din natin yung circumstansya mga kapatid. Kumbaga alamin natin ang circumstansya. Ngayon, yung kapatid, ganun yung nararamdaman, tulungan natin makaano ulit siya na, ano yun, isang bagay yun. At saka hindi nila alam bro yung ni Bro Adrian. Kasi Bro Adrian, kakabalik lang din yan. Ito, bro. Si Daniel ang palutuan ng Bro Ryan, ito pang isang bagay Si Bro Adrian, kapatid din yon. Pwede rin matisod yung sasabihin mo. Tama. Hindi ka ba pwedeng mag-ingat? Baka ikaw din naman ay makapagpatisod. Oo, dapat iniingatan mo rin yung pananampalataya ng kapatid.
Both sides. Sumuway ka na may pag-ibig. Tama yun, tama yun. Ingatan mo rin yung kapatid, di ba? Yun nga, yung isang bagay doon. Pero tingnan natin yung mga circumstansya. Tingnan natin.